As we move to our next segment, the presentation and judging. One by one, we will call you for your presentation and judging. Just a brief discussion of what is your artwork is all about. What's up mga kabilang? Napadpad tayo ngayon dito sa Eternal Gardens, Lipa. Dahil nakita natin sa Facebook na meron silang painting contest. At tamang-tama kailangan natin ng kabuhayan ngayon. Susubukan natin sumali muli after so many years. Wow! Ano yun? Tuwan-tuwa yung anak ko dyan sa monumento ng Eternal Gardens. So nandito na tayo ngayon at may bagyo ngayong araw na ito. Kaya malamang hindi dito gaganapin sa labas ang painting. Pasok tayo dyan sa loob. At nandito na tayo sa loob. Hindi tayo masyadong makapag-vlog kasi lowbat yung ating cellphone. Gagamitin pa natin to mamaya habang nagpipaint kaya titipirin natin yung battery. So ito yung ating canvas, libre yan. Ayan. Maliit lang yung canvas nila. Provided naman nila kaya maganda sumali. Pati itong easel na maliit, provided din nila yan. At mukhang matagal na nilang ginagawa to. Meron ditong poster making contest. Yan yung tatlong nanalo. At sa ngayon ay acrylic naman ang gagawin. Ito yung mga materials na provided nila. So, yan lang dapat ang gamitin na acrylic. At ngayong araw lang din nila sinabi yung tema, which is balik tanaw. So, ibig sabihin, babalik tanaw tayo sa alaala ng ating mga yumao. At ito na guys ang aking naging draft. Isang tatay na buhat-buhat yung kanyang anak. At tinuturuan niya kung paano yung tamang pagpipaint. So, it's represent yung tatay at saka ako yung bata. Wala akong ka-idea na pumasok yung aking mag-ina. Pinapanood nila ako dito sa labas. Bawal silang pumasok. At kung open man ito, ayaw ko din na nasa loob kasi makungulit lang tong aking bunso. Kaya nanonood lang siya dito sa salamin. Hindi ko alam, kaya hindi ako tumitingin. Tapos, 2 oras lang din to, kaya paspasan talaga. As we move to our next segment, the presentation and judging. One by one, we will call you for your presentation and judging. Just a brief discussion of what is your artwork is all about. At ito na guys ang aming mga paintings. Supposedly, 15 daw kami, then hindi sumali yung 4. But during the day, hindi na naman dumating yung another 4. So, 7 na lang kaming natira. At ipapaliwanag ko sa inyo yung paintings ng bawat isa. First one is ito, which is yung lolo daw niya na hindi niya nakilala. 15 years old pa lang daw yung mama niya nung namatay yung lolo niya, kaya ito yung kanyang ipininta. Portrait ng lolo niya. And next one is ito, may malaking ibon, which is I think symbolizes hope, na may nakatingin na kaluluwa. Hindi ko masyadong naintindihan, kaya pasensya na kayo. Pero yan yung painting niya. Then, ito naman is ontorium na dinadala sa sementeryo. Then, pag pinilip mo yung painting niya, is magiging candle na sinisindihan natin sa sementeryo. Yan daw yung painting niya. Next, ito, maganda yung pagkakagawa na ng mga ulap. Ito daw is isang family, then yung color white is kaluluwa na lang na nakatingin sa logo ng Eternal Gardens. Then, ito yung nag-third place, guys. Nagsisiyar ako nung nag-explain siya, pero yung painting niya ay isang babae, may bangka sa ulo, andito yung kaluluwa, tapos sa harap niya, merong kaping barako, at merong mga symbols, at mga iniaalay sa patay, mga bulaklak, at mga for religious beliefs daw, yun lang ang inabutan ko, doon sa mga nasa harap na symbols.
Tapos ito na guys ang nag-second place. Yung painting daw niya is siya yung bata na dumadalaw sa puntod ng tatay niya. Tapos yung logo ng Eternal Gardens, pinalitan niya ng mukha daw ni Baby Jesus. So bilang pag-alaala daw sa kaluluwa ng tatay niya. Yun lang yung naging explanation niya diyan. At fortunately guys, ako yung nag-first place. Yung painting natin dyan is yung tatay na tinuturuan niya ako kung paano mag-paint. Dahil simula 12 years old pa lang ay kasama niya akong magpintura hanggang sa makatapos ng kolehiyo. Nagpipintura kami ng mga bahay. At nature yung painting dahil mahilig siya sa nature. Then may saranggola dyan dahil a week bago siya pumanaw, nagsasaranggola siya. At saka yun talaga yung hilig niya, magsaranggola. Then, orange yung tinatakpan, which is the saddest part, yung memory na lumisan siya. Kaya orange, which is represent the sunset. Sunset o yung katapusan natin na parte pa rin naman ng ating buhay. At ito na kami guys, the first, second, and third with a panel of judges. At syempre, may picture ako kasama sila. Yan. At kung gusto nyo guys matuto o magkaroon ng kaalaman kung paano nga ba yung tamang paghahanda sa ganitong klaseng competition, mag-comment kayo. Pwede akong mag-share, mag-post ng video. Since dati pa naman sumasali na ako sa poster making since nung bata ako, pwede kong i-share sa inyo kung ano yung paghahanda na ginagawa ko para sa ganitong klaseng competition. At ayan, tuwan-tuwa ang aking anak nang nakapasok na siya sa loob. Maraming salamat sa inyo, guys. At sana magkaroon ulit ng ganitong klaseng paligsahan at susubukan ko uling sumali. Maraming salamat. Please like and subscribe. Bye-bye.